yung na-realize ko talaga na hindi pala problema yung ibang tao. Yung tayo pala yung problema. Ang kailangan natin, i-adjust din natin yung sarili natin sa mga nakapaligid sa atin. Hindi pa pwede tayong masusunod. So, hello guys! I'm back! Oy, naninibago siya sa content ko. Alam niyo guys, hindi ko din in-expect na gagawa ko ng ganito. Mga podcast, mga ganyan. Hindi ko in-expect sa sarili ko na gagawa ko ito. Pero, before naiisip ko na siya, kasi gusto ko talaga yung naghahanash-hanash. And, naisip ko sa sarili ko na na talagang feeling ko ito talaga yung gusto ko. Yung ayoko na reaction videos, hindi na tayo bata. Everyday nagbabago tayo. Alam ko marami nagre-request niyo na, "Wag please, reaction videos." Pero guys, sorry, tablado na talaga. Hindi naman. Sa future, ito yung mga darating na panahon siguro na re-react pa rin tayo. Pero nagbabago, nagbabago lahat and eto na yung gusto kong pagbabago and eto na yung gusto kong hanash, yung gano'n, yung nakakatuwa lang isipin na bakit ko 'to naisip pero parang sa lahat ng content ko and sa lahat ng ginagawa ko, eto yung pinakanagustuhan ko kasi magsasalita lang ako, I mean mahilig akong mag-advice, masyado akong maraming pinagdaanan sa buhay and feeling ko isa na yon sa dahilan kung bakit ako nandito. Feeling ko lang yon ha. Kung hindi naman yun na feeling mo, okay lang din naman sa akin. So, hindi kasi guys, marami akong pinagdaanan sa buhay. Kami pa rin. Hindi nauubos yan, hindi natatapos yan. Pero, natutuwa ako kasi sobrang dami nakaka-appreciate ng mga sinasabi ko minsan sa mga advice ko. Marami nakikinig. And napapansin ko na mahilig ako mag-advise. I mean, marami ako, sobrang dami kong experience sa buhay na hindi siya, alam mo yun, yung hindi nakapanipaniwala minsan. Totoo to ha, yung parang, yung normal na edad ko, hindi siya na-experience, yung parang unfair. Unfair. Tapos sa kwento ko, laging merong, ay ako din. Kala ko bida-bida ako dati. Oo, sabi ko, parang, parang, pagka nagkukwento sila, parang gusto ko makidot-dot. Yung, yung gusto ko makisawsaw na, guys, na mas malala tong nangyari sa akin. Ganun lang yung, alam mo yung kwento na parang, oh, yung lola ko, ay mas lalo yung lola ko. Ganon. Ganon kasi ako, guys. Hindi dahil pabida ko, kung hindi. Dahil sobrang dami kong experience sa buhay at hindi siya kapanipaniwala na nangyayari sa akin. And until now, yung parang, yung experience ko minsan pang ano na, pang 72. Pero yung edad ko wala pa sa kalahati. Parang nare-realize ko rin minsan na hindi ko na-realize. Nagtatanong din ako minsan na, "Lord, why? Bakit?" Bakit? Pero, before ayoko na ng social media. Parang sabi ko, ang toxic, sobra. Sobra talaga. Pero hindi ko kaya, guys. And ayoko na rin ng bashing-bash. Alam mo yung bashing-bash? Ayoko na rin mang-bash na kasi mahilig nga ako mag-react and mahilig ako magbigay ng opinion sa mga bagay-bagay. So sabi ko, ayoko na niyan. Ayoko ng toxic na ganyan. Gusto ko bago. Gusto ko yung ako mismo yung nagbibigay ng opinion pero gusto ko yung in a nice way. Alam mo yon yung parang, kasi bad ako eh. Totoo to ha. Hindi ako, before talaga guys, sobrang madaldal ako and prank ako. Sinasabi ko kung anong nasa utak ko, sinasabi ko kung anong feeling kong tama, and katulad nung anak ko, feeling ko, um, ano siya strong din yung personality niya. Parang yung nanay ko, ganun din kasi siya. Lahat kami, pamilya namin, masyadong prangka. Lahat sinasabi. Alam mo yung minsan, sabihin ko sa kanila, huwag mo na sabihin yung amoy. Alam mo, may nakausap ko silang tao, tapos sasabihin na, oh my gosh, ang baho. Yung hindi pintas yung parang, yung gusto nila sabihin dahil kailangan sabihin natin to. Kasi pag hindi natin sinabi to, mapapaya siya sa iba eh. Ganun kami before. Pero ako, tapos parang ayoko ring masaktan. Na-realize ko rin na ganun pala. Yung parang hindi lahat dapat no ng nakikita mo or nararamdaman mo or na-observe mo, sinasabi mo. 'Di ba? Pero may mga bagay na kailangan na. Pero hangga't maaari wag. Para sa akin 'yun. So, yung usapan ngayon, ang dami kasing
nagtatanong sa akin about nito sa TikTok, and ako rin mismo sa sarili ko, tinatanong ko yung sarili ko, 'no, kung paano ba i-master ang sarili at ibaba ang expectation sa tao. I mean, alam mo yun, yung parang, "Putang ina," sorry. Hindi, I mean totoo 'to guys, yung parang lahat na ginawa mo, yung best mo talaga, as in binuhos mo lahat. Yung talagang ginawa mo yung dapat sa tingin mo'y tama, yung ginawa mo yung pinaka the best mo, pero parang may kulang pa din, 'no? 'Di ba, may mga taong ganyan, yung parang kahit gawin mo yung best mo, parang hindi pa rin na-appreciate. So yun yung masakit, sobrang sakit yan guys. Alam mo yung sobrang feeling na nagbibigay ka, pero parang kulang pa rin para sa ibang tao. Alam mo yung gano'n, yung feeling na ganyan, 'di ba? Kaya na parang yung parang ang sakit niyang tanggapin, 'di ko kayang so ayun, so 'di ba, parang ginawa mo na lahat, naging mabait ka, inintindi mo, pero in the end ikaw pa rin yung nasasaktan, 'di ba? Ako na-realize ko hindi pala problema yung ibang tao, ang problema ako. Totoo 'to. Before tinatanong ko, "Bakit gano'n yung mga tao? Shit, tangina niyo, sasama niyo, tangina niyo." Yung parang totoo 'to yung parang nagtatanong ako sa sarili ko na bakit nasasama ng mga tao? Bakit? Ba't hindi kayo katulad ko, mabait ako? 'Di iniisip mo rin 'yan, hindi lang ako nag-iisip niya, "Wag kang magmalinis." 'Di ba? Yung parang, okay, ginawa mo yung best mo para sa sarili mo, the best mo yon, pero sa ibang tao parang kulang pa rin para sa kanila, 'di ba? Yung parang hindi, meron pa isa, yung parang, lahat ng kabaitan mo binigay mo na, hindi ka na kumikibo, wala ka ng ginagawa, kahit inaapi ka, tinatadyak-tadyakan ka niya, nilampaso na yung mukha mo sa may inidoro. Grabe naman yun. So, ano ugali? Hindi, 'di ba? Yung kahit away-awayin ka, binubuli-bully ka, binabastos ka. Meron ako mga na-meet na ganyang tao, yung tipong kahit binabastos sila, kahit binubully sila ng todo, hindi sila kumikibo. And natawa ako isang beses kasi na sumagot siya ng, "Ako, uuwi na ako. 'Pag ako nabuwisis sa inyo, 'pag gano'n nga daw, sasaktan niya silang lahat." Gano'n. So, na-realize ko na may something pa rin na parang naiinis pero kinikimkim, 'di ba? Yung parang, so do'n ko na-realize na may mga tao pala talagang alam mo 'yun, yung parang gusto nilang pumalag pero mas pinipili nilang magtiis, 'di ba? And sobrang bilib na bilib ako sa gano'ng klase ng mga tao kasi yung alam mo yung haba ng pasensya, ang hirap niyan. Guys, sobra talaga. Alam niyo 'pag may matigas ang ulo, ginagantuhan ko talaga, "Diyan ka na." Ginaganon ako. Kasi gano'n ako. Although hindi tama, kasi kaya lang minsan lumalabas siya sa'kin, kusa siya, hindi siya yung yung parang basta siya, parang hindi ko kailangang pilitin. Parang kahit pigilin ko, kusa siyang lumalabas, pati yung mga mata ko gumaganyan pa yan. Yung parang naaasar talaga, 'pag naaasar ako sinasabi ko, yun ako, and hindi ko siya mababago. And dun ko na-realize na meron din negatibo sa akin kasi minsan hindi ko rin makontrol yung sarili ko. So, paano pang expect natin sa tao kung sa sarili natin hindi natin magawa ng tama, 'di ba? Guys, isipin niyo naman, sobrang na ako mag-isip, yung pang kumbaga ang haba na rin ng pasensya ko, tapos open lagi ako sa lahat ng opinyon. Pero kapag makulit na, yun, tsaka yung mga tangang magtanong, yung parang, "Andiyan ka na pala, oh, kanina pa dito, hello, kikita mo na nga, tatanungin mo pa," yung parang ganyan. So sa akin kasi, parang 'di ba ang sama ng ugali, 'di ba? Pero ako naiinis kasi ako pagka although ako paulit-ulit din naman ako, pero kapagka ginawa din sa'kin, 'di ba, nakakainis. Nakakapikon siya, hindi ko so 'di ba, nakakapikon, nakakaasar, nakakainis, pero ikaw sa sarili mo, kahit kilala mo na yung sarili mo, wala kang magawa, 'di ba? Kasi gano'n ka, hindi mo puwedeng ipilit sa iba 'yon, 'di ba? Yung na-realize ko talaga na hindi hindi pala problema yung ibang tao, yung tayo pala yung problema. Ang kailangan natin, i-adjust din natin yung sarili natin sa mga nakapaligid sa'tin, hindi pa puwede tayong masusunod, 'di ba? Although minsan ewan ko, may mga reaksyon talaga ako na kasi honest ako sa alam niyo guys, ewan ko bakit gano'n ako.
Yung parang hindi ko kayang magpeke-pekean, kaya ko makisama. Pero kapag naiinis na ako, talagang hindi ko na hindi hindi ko na siya mapigilan. And kapagka talagang ang tigas ng ulo ta's ayaw makinig sa'kin, talagang pina-prank ako. Yun ako before, pero ngayon ko na-realize na mali pala siya. So dapat 'di ba, um, dapat natin ma-realize na kahit na hindi perpektong mundo, okey? Hindi perpekto yung 'pag gusto natin na sumunod sila sa atin, gagawin nila, hindi. May mga tao talagang matigas sa mga mukha, 'di ba? So, hindi mo puwedeng ipilit. Kailangan ikaw din yung mag-adjust. Kasi tulad niya, 'di ba, hindi ang gulo ng buhay 'no, pero ano mag-adjust ka, pero hindi siya mag-a-adjust for you, eh. Hindi yung ibang tao mag-a-adjust para sa inyo. Kayo yung mag-a-adjust. Kayo i-a-adjust niyo yung sarili niyo para maging maayos yung flow ng buhay niyo. Kasi napakahirap talaga guys ng alam mo yon yung parang ang hirap na pinipilit mo yung gusto mo tapos ayaw ng iba. Sobrang sakit niyan sa damdamin, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspect ng buhay. Na hindi po puwedeng ikaw yung masunod. Okey, dapat pantay, dapat minsan mag-adjust ka din, okey? So, um, alam mo yung expectations, 'di ba? Yung expectations natin minsan mataas siya, eh. Alam niyo natuto lang ako sa mga Japanese talaga, sa jowa ko, shoutout sa'yo. Kasi sinabi niya sa'kin isang beses kasi galit na galit ako sa trabaho. Sabi ko, "Ang tanga-tanga nito, ito lang ang pinapagawa ko, ilang beses ko ng tinuro, pare-pareho lang naman 'to, bakit hindi pa niya magawa? Napakadali lang 'yan." Ta's sinabi niya sa'kin na, "Hoy, hindi yung madali sa'yo, madali din sa kanya." May mga madali sa ibang tao pero para sa'kin, dun ko lang na-realize na, may point siya dun, kasi before, pagka sinabi ko na kasi ganito yun, eh, tinuturuan ko siya magtrabaho ng ganito. Nakailang turo na ako ta's parang napakasimple lang pero hindi niya ma-gets. Alam niyo yun or kaya hindi niya magawa or hindi ko alam, pero sinasabi naman niya sa'kin ginagawa niya yung best niya, ginagawa niya. Pero hindi ko alam kung sapat ba yung ginagawa niya kasi talagang mali talaga, eh. So sabi ko naman, napakasimple lang, hindi pa magawa. Ay nagulat ako sa jowa ko, sinabi niya sa'kin na, "Uy, hindi yung simple sa'yo, puwedeng simple sa'yo, pero sa kanya hindi." 'Di ba? Kasi iba-iba yung skills ng tao, iba-iba yung utak ng tao, iba-iba yung klase ng tao. Hindi mo puwedeng ipilit sa kanila yung kaya mo, 'di ba? So dun ako parang na-realize ko na, ay ganun ba? Okay, fine, whatever thing. Hindi kasi 'di ba, tayo nag-e-expect tayo ng sobra sa ibang tao, kaya tayo nasasaktan, 'di ba? Kaya ang sakit ng nararamdaman natin kasi minsan sobra-sobra yung expectation natin to the point na gusto natin tayo yung masunod sa lahat ng bagay. So, hindi siya gano'n, okey? So, minsan ine-expect pa natin minsan ine-expect pa natin ibabalik nila yung effort sa'tin. Alam niyo 'yun, 'di ba? Yung parang feeling mo or gusto mo na, "Uy, ibalik mo yung effort na ginawa ko sa'yo, Alam niyo before, nangyari na rin ang daming nangyari sa'kin. Hindi, totoo 'to, yung parang samang-sama yung loob ko, umiiyak ako. Sabi ko, "Naging mabuti ako sa inyo." 'Di ba? Sobrang naging mabait ako sa inyo, sobrang ginawa ko yung best ko para magustuhan niyo ako. Pero doon sa huli na parte ng storya, parang hindi nila nabalik sa akin yung gusto kong mangyari. Yung parang hindi ako humihingi ng kapalit, pero naging bad sila sa akin honestly. 'Di ba? Yung sobrang bait ko sa kanila, binigay ko sa kanila lahat. I mean hindi lahat, I mean yung kahit sa ibang tao 'to, Sa lahat, hindi 'to related sa akin na family ko or hindi. Kahit ibang tao, nangyari na siya sa'kin. Sobrang sakit niya kasi sobra talagang ineffortan ko na para magustuhan nila ako. And nagulat na lang ako isang araw na parang nasaktan ako ng todo na,
parang yung panahong kailangan ko sila, parang wala akong natanggap na, alam mo yon yung pagmamahal, hindi ba pagmamahal, I mean, yung parang concern, 'di ba, malasakit, wala akong nakuha, 'no? Pero naging mabait ako sa kanila sobra at naiiyak ako pagka naalala ko yun kasi sobrang ineffortan ko talaga siya. As in, sobrang naging mabait ako sa kanila and nung bandang huli, parang nagulat ako dun sa naging reaksyon nila na parang walang pakialam, parang wala lang sa kanila, parang di nila na-appreciate. And dun nag-start na galit na galit na galit na galit ako. You know? Alam mo yung parang asar na asar talaga ako sa kanila kasi sabi ko, sama-sama nyo. Ang bait-bait ko sa inyo tapos biglang ginanto nyo ko, 'di ba? Pero na-realize ko na kung lagi tayong mag-iintay ng, balik sa ibang tao ng pagmamalasakit, masasaktan tayo palagi, eh. Kasi nag-expect ka, eh. Dito ko lang natutunan yung 'wag kang mag-expect ng todo, 'di ba? 'Wag kang mag-expect kahit konti. Para kang tumutulong kasi ako guys, ang style ko, ayoko nasasaktan na naniningil, hindi po ako gano'n tao. Alam niyo guys, kahit kupal ako, kahit gan'to ko, maraming umutang sa akin na kahit isa hindi na nagbayad kasi wala akong siningil. You know, ayoko ng naniningil. So yung binibigay ko sa kanila, tulong ko na lang sa kanila yun. Hindi ako yung, ah, "O yung utang mo," yung gano'n. O kaya, "May utang ka pa nga sa'kin, hindi mo binayaran," gano'n. I mean, hindi ako gano'n. Hindi hindi ako gano'n klase na tao. 'Pag nagbigay ako, ine-expect ko na hindi babalik 'yan kasi ayokong ma-disappoint. Dahil ayokong pag-awayan yung pera, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na 'wag kang masyadong mag-expect sa ibang tao kasi masasaktan ka lang talaga, 'di ba? So, ano 'yun, kahit hindi ka magsalita, kahit hindi sila magsalita, kahit hindi ka magsalita, kung talagang ang tao tutulungan ka, may mapagmamahal sa'yo, may malasakit sa'yo, ibabalik nila sa'yo yan ng walang hinihintay na kapalit. Or kahit hindi mo sabihin, ibabalik nila sa'yo yan. Kung ganun yung pagkatao nila. So, hindi mo kailangan maghintay. Okay? Isa pa, yung paano ba maging peaceful? Shit, ang hirap nito, guys. Alam niyo ba, sobrang hirap na hirap ako dito. Before, naghahanap ako ng friend. Sobra. Because dito sa Japan, wala akong kaibigan. So, nalulungkot ako. And, hanap ng kaibigan. Lahat kinlame ko na kaibigan ko. Totoo to ha. Lahat na. Lahat na. Pero na-disappoint ako sobra. And sobrang yung iba nasaktan pa ako sa mga naging reaction, sa mga ginawa sa akin. Yung parang, alam mo yung naghahanap ako ng friend talaga. Naghahanap talaga ako. As in, gustong-gusto ko makipagkaibigan sa mga tao. Gustong-gusto ko makahanap ng tunay na kaibigan. Then, nakahanap ako ng 3, dapat 5. Pero, hindi ko nakuha yung gusto kong outcome. Alam mo yon yung parang nagulat ako na, ay, bakit ganun? 'Di ba? 'Di ba kaibigan kita? And nakakatawa kasi alam mo yon yung nasakta kasi that time, totoo 'to sobra ako nasaktan kasi, yung mga ine-expect kong tao, mga kaibigan. Akala ko kaibigan, hindi pala. Hindi pala nila ako tinuturing na friend. Hindi pala kaibigan ang turing nila sa'kin kasi ako, ewan ko, hindi kami nagkakausap ng todo, hindi kami sobrang close na to the max talaga. Yung natuwa lang ako nakasama sila, pero hindi ko sila talaga todo-todong kaibigan. Pero kini-claim ko na friend ko kasi nga sobrang kailangan ko ng kaibigan talaga that time. And natutuwa ako kasi akala ko kaibigan ko sila and na-disappoint lang din ako nung basta parang na-realize ko na, ay, akala ko friends ko siya. Ay, akala ko ba friends kami? Parang, ay, akala ko okay kami. O kaya, ay, akala ko walang problema. 'Di ba? And, akala ko yung secret, yung ganyan. So,
mali ako. So, ayun, nag-expect na naman ako, nasaktan na naman ako, and walang may kasalanan nun. Kasalanan ko siya. Kasi, nag-expect ako na ng sobra. Alam mo, hate na hate ko talaga yung nag-expect ako. Kasi, alam mo yun, yung parang, alam mo, once, narinig ko na to sa mother ko, and dun talaga yung final na na-realize ko, yun yung huling na-realize ko na talaga na kung sa kilala mo nga, hindi ka nga nakakuha ng love, hindi ka nga nakakuha ng pagmamalasakit. Sa ibang tao pa kaya? Lagi sinasabi sa akin ng nanay ko yan. Lagi. Kapag ka sobrang mahilig ako umiyak, umiyak na naman ako ngayon. Hindi, totoo to guys before, lagi ako umiiyak. Sabi ko, ba't ganun ang tao? Sobrang bad nila. Wala ka namang ginagawa sa kanila. Alam mo yon yung wala, yung gusto mo lang naman masaya, yung ganyan. Yung parang sumasama nga yung loob ko. So, mother ko sabihin niyan sa akin, basta kakilala mo, close mo nga sa parang pamilya. Minsan, hindi mo pa ma-expect yan. Sa ibang tao pa ba? Dapat matuto ka na. Dapat alam mo yung limitasyon mo. Tapos, tawan-tawa ako. Kasi sabi ng mama ko sa akin, kinuwento ko sa kanya, ang dami. Tapos bigla sabi niya makikipag-friends ka pa? Yung parang ayaw niya. Yung parang ayaw may kaibigan ako. Natatawa talaga ako pag naalala ko yun. Sabi niya sa akin, sabi niya, ano, makikipagkaibigan ka pa talaga? Sabi niya gano'n. Sabi niya, hindi ka talaga nadadala. And yet, nagpakipagkaibigan ako ulit. Tapos gano'n yung nangyari na naman. Tapos sabi nanay ko, kaya tumigil ka na. Sa bahay ka na lang, maging masaya ka sa ginagawa mo, kaibiganin mo sarili mo. Andito naman kami, kahit papano makakausap mo kami. Eh, wag na, sabi niya, kasi nasasaktan ka lang eh. 'Di ba? Alam ko yung gusto sabihin ng mother ko sa akin. Hindi lang niya madirekta. Na parang kasi ayaw din niya na siguro na wala rin akong kaibigan. Kasi nasa-stress nga ako ng todo eh. So, sabi ng mama ko sa akin, o ano, hindi ka pa rin nadadala? Ikaw na lang. Pag ano ka, kapag lalabas ka, ikaw na lang mag-isa. Pilitin mo na ikaw mag-isa kasi ini-expect mo sa ibang tao, hindi mo yan makukuha ng isang bagsakan. Hindi mo makukuha yung perfect na gusto mo. Eh dahil nga masyadong mataas yung standards mo, yung expectations mo, sobrang grabe, madi-disappoint ka palagi. 'Di ba? So, babaan lang natin yung expectation. 'Wag masyadong, ibuhos lahat. I mean, tama na yung 20%. Lahat naman, 'di ba, ng ano, yung basta ako, ngayon, dati kasi sanay naman ako, eh. Pero nung nagkaproblema kasi ako, gusto ko na may masabihan para mawala yung bigat, gano'n. Pero mali pala, hindi siya nakakawala, friend. Oo, kasi para sa akin, mas maganda yung ikaw yung rumesolba kaysa humingi ka ng payo sa ibang tao. Minsan maja-judge ka lang or matsitsismis ka lang or may masasabi lang sa'yo na hindi maganda or hindi ka naman nila mauunawaan or hindi ka pakikinggan or boring kang pakinggan. So much better na i-resolve mo siya mag-isa kahit na mahirap. Yun yung na-realize ko ngayon na sabi ko, shit, kung matagal ko nang ginawa to, wala na. Tapos na sana. Kaya lang dami kong drama sa buhay and oo, totoo 'yan, dumating pa sa point na parang ayoko na mag-vlog, ayoko na ng lahat. Pero sabi ko hindi, kailangan 'yan dahan-dahan lang, pilitin mo dahan-dahan. Eto pa, hinihintay mo na ma-appreciate ka ng iba, pagka hinintay mo 'yan, naku, masasaktan ka talaga, 'di ba? Eh, hindi yung parang enough ka, yung parang tama yung ginagawa mo, kailangan mo ng validation, kailangan mo na purihin ka ng ibang tao na maganda ka, na ganito ka. Gumawa ka ng sarili mong path. Gumawa ka ng sarili mo na hindi mo kasi ako ayoko ng ano eh. Hindi, gusto ko maganda ako. And gusto ko din yung tao na kausap ko, maganda rin, halimbawa maganda rin siya, 'di ba? Pupuriin mo siya. Nauumay ako eh. Sa totoo lang nauumay ako na parang, ano ba, magbobolahan na lang ba tayo dito? Yung parang ganyan. So, na-realize ko na hindi
Hindi mo kailangan ng kahit na ano galing sa ibang tao. Basta pagandahin mo lang sarili mo. Pag nagandahan sa'yo, di okay. Pag hindi, hindi. Huwag mo ipilit. 'Di ba? Kasi 'pag pinipilit mo, um, naiinis ka lang kasi kailangan maging pantay yung ano, eh, yung alam mo yun, yung pagka sinabihan mo maganda ka, kailangan sabihin mo na, "Ang ganda mo rin." Pero hindi ka nagagandahan, girl, 'di ba? Ang sinungaling mo. So, ayan. So, kailangan natin disiplinahin yung emosyon. Ayan. Hindi lahat pinapatulan, hindi lahat pinapansin. Minsan yung growth natin kailangan tahimik lang. Hindi dapat yung sobra-sobra, yung parang pinangangalanda ka mo sa Facebook lahat ng achievements mo. Hindi rin siya maganda, hindi rin siya okay kasi marami din naniniwala ba kayo sa evil eye? And yan sa pag-uusapan natin sa mga darating na panahon yan, Um, isa pa yon pero naniniwala din ako na minsan kasi kapag nasasabi mo ng isang bagay, narinig ko yun sa isang ewan ko kung sa book yun or narinig ko siya, parang 'pag sinasabi mo siya, parang nagkakaroon ka ng isipan na 'pag hindi mo nagagawa, nawawalan ka na ng ganang ituloy pa. So, hindi mo siya natutuloy, napipigilan siyang mangyari kasi nasasabi mo. Kaya ako kapagka may sinasabi ako, hindi kumpletong detalye. Halimbawa may sinabi ako sa'yo, "Etong gagawin ko, ganyan, 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 gano'n, gano'n." Hindi ko siya kukumpletuhin kasi ayokong ma-evil eye mo. Ayoko na ano mo yun, yung parang maharang or may sabihin kang negatibo or magbigay ka ng komento. Hindi ko kailangan na opinion ng iba. Guys, ganun akong kayabang. Imagine ninyo na hindi ako humihingi ng opinion ng iba. Yun yung totoo. And sad to say, parang nakakatulong siya sa akin. Kasi wala, na-realize ko lang itong mga nakaraan na nagtatrabaho ako sa iba na parang para sa ibang tao na hindi talaga ako para dun. I mean, ayoko na nagtatrabaho para sa iba. Unless malaking sahod. Totoo to Kasi tinry ko siya ang daming beses and nagko-quit talaga ako. Why? Kasi hindi ako sanay. Hindi ako sanay na minamanduhan. 'Di ba? And sobrang sad din kasi yun nga, yung sa trabaho ko before, ako yung sarili kong desisyon. So, hindi ako sanay ng inuutusan, ganyan, sinasabihan, basta ayoko. Kaya sabi ko, final na 'to. Kailangan mag-grow ako ng sabihin ng ibang tao. Kailangan kong babaan din yung expectations ko kasi hindi lahat ng tao pare-pareho. Kung bago ko pa lang sa channel ko, push mo yung subscribe button, tabi yung notification bell para lagi ka updated sa lahat ng videos ko. Follow mo na rin ako sa Instagram, Facebook, at sa TikTok So, as of now, dito muna guys. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Sana manood kayo palagi kasi lahat pag-uusapan natin dito at magiging masaya to guys. Hintay lang kayo. Thank you guys. Love you.